sabi ko nga kaganina, hindi dapat ang pinaghahandaan natin sa bagong taon na darating, hindi yung superstitious belief, hindi swerte o fortune teller ang pinaghahandaan natin, kundi ang pinaghahandaan natin ay ang kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin ng first fruit sa Hebrew word is bikur, na ang ibig sabihin promise, pangako. Napakaraming pangako ang Diyos sa atin ng taon na ito na 2023. Kapatid, may pangako ang Diyos na ang kanyang pangako ay kanyang tutuparin. Sabi ng Panginoon, kapag inuna nyo, asikasuhin paghandaan ang unang ani ng unang buwan ng taon, sabi niya, ang mga susunod na 11 taon, 11 buwan, ay pagpapalaki. First fruit is exactly the putting God first in time, in order, and in importance. Okay? So our God, the creator of the universe, desires, I may even say that He demands to be first in your life. God demands to be first in your life. Dapat si Lord ang unang gagalaw. Hindi problema, hindi kakahirapan, hindi karamdaman ang unang gagalaw sa taon, kundi ang Diyos ang unang gagalaw sa taon sa buhay. Tayo sa Word of God. Kaya yung ating tema ay Abide in Me. Napakaganda ng Word of God. Kapag pinapasa ko yan, talagang hindi ko literally narinig yung boss ni Jesus. Pero every time na binabasa ko yan, pakiramdam ko na sa isip ko, mula yung naririnig ko yung salita ng Panginoon. Abide in Me. Okay? At kinuha natin yan sa John 15, verse 4. Anong sabi dyan? Abide in me. Meron ba? Mas malaki. And I in you. As the branch cannot bear fruit. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in. Kaya pagpalain po ang salita ng Panginoon. Kaya, yung mga nakaraang araw, nag-post ako sa Facebook. Hindi naman sa Facebook. So, my day, stories. Ewan ko kung sino yung nakakita. Kita niyo yung aking stories. Pakita mo nga. Ipakita nga yung aking pinost. Ito yung aking hinaydi. Hindi yan yung kinarolingan ng mga maglalawa. Nakita ko yan sa Facebook, sinave ko. Tapos, minayday ko. Ilang mga linggo, mas minayday ko. Stories. Ang intention ko, my personal intention sa post mo, ay ipakita yung isip ko towards money sa darating na bagong taon. Sabi ko, tingnan ko nga sino yung mga may magko-comment, magre-react. Ako na nag-comment, sige, Pastor, ang ganda sa mata.
Hindi ko alam kung saan siya nagandahan sa mata niya. Sa agila siguro. Tapos may nag-message sa akin, Ninong, pamasko. Yan. Kasi ganyan, uy, parang, ano naman dyan? Dekan naman. Yan yung mga, pero hindi po yan akin. Okay? So, ang intention ko dyan towards money sa bagong taon, mag-iisip at sinabi ko na yan ng Biyernes, na kapag nakita mo yung agila, yung pera na yan, ang maging isipan mo ay first fruit. Safe rate. Diba, pag makita mo ang pera, ang isipan, mall, bagong cellphone, pagkain, bayarin. Yan ang mentalidad ng mga taong materialistic. Pero, yung aking mindset, sabi ko, Lord, kung pagpapalain mo kami ng pananalapi, ito yung aking uunahin. Ito yung aking unang-unang gagawin pagpasok ng bagong taon. Kaya nilagay ko first fruit, seed. Kaharian ng Diyos. Kaya, hindi ito about sa utang. Pag makakita ka ng pera. Hindi bayaran, bagong damit, bagong appliances, bagong sasakyan o tahanan. It's all about to the kingdom of God. Kaya nung binless ako ng Panginoon, pinag-bless akin ng pera, pinagbibilan ko ng mga bagong mga kasi put na karak-karak na. Bili lahat ako ng mga gadgets, ng mga gamit, mga pig, lahat. Kasi mahihirap yung mga gumagamit nito. Kahit pang biling spring, wala Kasi ibang mentality mo towards money. Lahat. Kahapon, bumili ako ng bagong gadget effects ng bass guitar. At nagamit ko yung kaganina. Ng mga pangangailangan dito sa church. At next week, magbabayad naman kami ng building dito sa simbahan. Mga bills ng simbahan. Tuna namin. Yung aming seed of faith. Yung aming magiging first fruit sa Panginoon. Hindi pagkain, wala kang makikita sa rep namin na puro pagkain. Walang pagkain ng rep namin. Tubig, meron. Kaya, sabi ko, nung nagmili kami ng mga pang-exchange, sabi ko kapag orang may, pili ka naman kahit na konting cake lang. Dulce de leche. Kahit pa paano naman may laman yung rep. Dahil nilagay na namin sa aming puso at isipan na palagi ang aming isipan ay huwag doon sa mga bayarin kapag pinibless ka ng Diyos. Huwag doon sa mga pangangailangan mo pagtunan. Kundi nung hinandugan ng 3 dakilang mga mandirigma si David, sabi ni David, nauuhaw ako, gusto ko ng tubig mula sa Jerusalem. Tumuha yung kanyang 3 magigiting na mandirigma, binuwi silang buhay na makakuha lang na malamig na tubig. Dinala nila ngayon, ito, ay Haring David sa kanyang harapan. Anong ginawa nila? Hindi niya ininom. Hinandog niya kay Yahweh. Hindi ko yan karapat-dapat inumin. Dahil hinandugan niyo yan ng buhay. Dapat si Yahweh ang iinom niya. Hinandog niya. Nalukod ng Diyos. Nagustuhan ng Diyos ang puso ni David. Doon sa kanyang inihandog. Ganun din tayo. Pinagpala tayo ng Diyos. Pero huwag kalayawan. Huwag mga makamundong mga bagay ang ating pagtunan ng pansin. Kundi dapat unahin natin ang Panginoon. Unahin natin, hallelujah, pagmamahal natin sa Panginoon. Unahin natin iisipin lang sa Panginoon. Dahil mahal mong Diyos. O ganun ang puso mo. Ganun ang aking isipan.
Ano man mga pangangailangan ng simbahan. Sunod lang kami. Doon. May magbigay sa'yo, may magregalo sa'yo. Praise the Lord. Pero palagi pa rin unahin. Kaya nga kung minsan, kapag bibigyan ka, sasabihin sa'yo, kagaya ng father namin, pag bibigyan namin siya ng, i-bless namin siya financially, sasabihin namin, Opa, hindi to sa simbahan ha, hindi to sa kung ano sa mga simbahan, personal mo to pa, bili ka ng gamit mo pa. Kasi pag binigyan mo yun ng pera, bibili niya simento. Bibili niya ng bakal sa simbahan. I-specific mo. O, hindi to sa church, hindi to sa simento, bakal, hindi. Sa'yo to, bili ka ng damit. Dahil, ganun ang puso. Malay ko. Bago magpalit ng pantalon, 1 taon, 2 taon. Talagang gamit na gamit. Diba? Naalala ko, trousers ako, naputasan ako ng pantalon. Sobrang nipis. Sabi ko, diba? Hindi nyo nga alam, isa, naputasan na rin ako ng pantalon kapag nangangaral ako. Sabi ko, ilang ako mangaral. Hallelujah. Pero ang pagpapala ng Diyos, hindi napuputol. Mag-iisipan natin. Kaya, hindi about, it is not about, ito ay patungkol sa church na nakipaglaban sa atin sa buong taon ng 2020. It's all about the church ng Panginoon. Itong nag-preserve sa atin, maraming taon na pinipreserve ang ating pamilya ng simbahan. Sa loob ng 2023, balikan natin ang mga nangyari ng 2023. Ang daming nangyari. May mga nawala, may mga tumigil ngayon. Mabalitaan mo ang buhay nila. Bagsak ang buhay nila. Walang direksyon. Salamat. Kaya yan ang aking unang pinagpasalamat. Hallelujah. Na mayroong church na nakipagbaka sa atin sa loob ng 1 taon. At panibagong taon na naman, nakipagbaka ng church para sa ating pamilya, para sa ating sambahayan. Amen! Salamat, my church! Mga kapatid, kaya maisipan mo man lang kapag binless ka ng simbahan. Diba? Dati. Yun yung maging isipan natin. Kaya itong nais kong i-share sa inyo ngayong umaga dahil uunahan ko na ang bagong taon. O ano yung mga dapat nating gagawin. Sabi ko nung last Wednesday, ano ang dapat nating gagawin sa pagpasok ng bagong taon? To be committed follower of Jesus Christ. Bring more souls to the Lord and share the gospel. Tuloy lang natin ipahayag ang salita ng Diyos. At ngayon, ito ang nais kong ipangaral sa inyo. Dahil pagpasok ng bagong taon, ito ang unang maging mindset natin sa ating buhay. At pakinggan ninyo ito, at ang banal na Espiritu Santo ang magbigay ng kapangyarihan at tanggapin mo ito. Ang topic ko ngayong umaga, para sa panibagong taon ay first fruit. Sabihin mo nga sa iyong katabi, first fruit. Okay, basahin natin ang Deuteronomy chapter 26, verse 1 to 15. Sabi na, when you have entered the land the Lord your God is giving you as an inheritance, and have taken possession of it and settled in it, take some of the first fruits of all that you produce from the soil of the land the Lord your God is giving you, and put them in a basket. Then go to the place the Lord your God will choose as dwelling for His name, and say to the priest in office at the time, I declare today to the Lord your God,
that I have come to the land the Lord swore to our ancestor to give us. The priest shall take the basket from your hands and set down in front of the altar of the Lord your God. Then you shall declare before the Lord your God, my father was a wandering Aramean, and he went down into Egypt with a few people and lived there and became a great nation, powerful and numerous. But the Egyptians mistreated us and made us suffer, subjecting us to harsh labor. Then we cried out to the Lord, the God of our ancestors. And the Lord heard our voice and saw our misery, toil, and oppression. So the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand, and outstretched arm, with great terror, with signs and wonders. He brought us to this place and gave us this land, and land flowing with milk and honey. And now I bring the first fruit of the soil that you, Lord, have given me. Place the basket before the Lord your God and bow down before him. Then you and the Levites and the foreigners residing among you shall rejoice in all the good things the Lord your God has given to you and your household. 12. When you have finished setting aside a tenth of all your produce in the third year, the year of the tithe, you shall give it to the Levite, the foreigner, the fatherless, and the widow, so that they may eat in your towns and be satisfied. Then say to the Lord your God, I have removed from my house the sacred portion and have given it to the Levite, the foreigner, the fatherless, and the widow, according to all you commanded. I have not turned aside from your commands, nor have I forgotten any of them. I have not eaten any of the sacred portion while I was in mourning, nor have I removed any of it while I was unclean, nor have I offered any of it to the dead. I have obeyed the Lord my God. I have done everything you commanded me. Look down from heaven, your holy dwelling place, and bless your people Israel, and the land you have given as you promised on oath to your ancestor, a land flowing with milk and honey. Meron ba? Kaya pagpalain po ang salita ng Panginoon. Kaya yan ang nais kong i-share sa inyo ngayong umaga para sa panibagong taon na darating. Ito ang sentro ng ating isipan at ating puso. First, sabihin nga natin ulit, first fruit. Kaya sabi ko nga kaganina, hindi dapat ang pinaghahandaan natin sa bagong taon na darating, hindi yung superstitious belief, hindi swerte o fortune teller ang pinaghahandaan natin. Kundi ang pinaghahandaan natin ay ang kaharian ng Diyos. Ang gawain ng Panginoon. Paano pa ito magpapatuloy na makagagawa ng ating Panginoon? Winning people, building people, and sending people. Ito ang focus ng ating isipan, ng ating puso, maging ang ating mga leader ng ating fellowship. Na palagi tayong pinapaalalahanan. Huwag mga material na bagay. Huwag swerte. Huwag mga pamahiin ang pagpukosan ng ating isipan. Huwag mga kulay-kulay. Ay mga anak ng Diyos. The first month of the year 2024 is our first fruit month. Hanggang katapusan niya ng buong month ng January. Yan ang dapat nating pinaghahandaan sa panibagong taon na dadating. Ang unahin ng Panginoon. So what is first fruit? Leviticus chapter 23 verse 10. When you come into the land which I give you and reap its harvest, then you shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest to the priest.
Kaya ano ang gusto na ilagay sa atin ng Panginoon ngayon? Pag January 1, ano ang dadang isipan ng iba? Punta tayo ng circuit. Walang pasok. Habang walang pasok, mag-enjoy tayo ng ating pamilya. Magsaya tayo. Magkainan, mag-inuman, magkasiyahan. Walang masama dyan. Pero dapat ang unang pinaghahandaan natin sa ating plano ay ang Panginoon. Unang pagpasok pala ng taon, next week, simula bukas, may prayer and fasting mga pastor para sa buong taon ng 2024. Inihahandog yan sa Diyos. Pagdating ng February, National Conference natin. Upang sa ganon, ang ating maging buong taon ay punong-puno ng buhay. Diba? Punong-puno. Hallelujah, ng kapangyarihan ng Panginoon. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. But we ought always to give thanks to God for you. Nangako kami. Sumumpa kami. Nag-commit kami. Sabi niya, always to give thanks to God for you. Brothers, beloved by the Lord, because God chose you as the first fruits to be saved through sanctification by the Spirit and belief in the truth. So the concept of first fruit is rooted in biblical times when people live in an agrarian society. Noon, di ba? Mga pananim ng kanilang hanap buhay, unang panahon. So harvest time was significant because that was when the hard work the farmers had poured into their crops all years began to pay off. They were literally reaping what they sowed. Once na sila ay nagtanim, dadating ang pagdumating yung anihan, grabing sagada nila. Anuhin mo, papasok ang bagong taon, unahin mo wag munahin ng Panginoon, wag munahin sa Panginoon. Baka hindi ka saganaan. Ang tema na binigay ng Diyos sa akin habang ako nananalangin, nagde-devotion, umiyak sa Panginoon. Matthew chapter 9, verse 35 to 38. Ang ating theme, binigay ni Lord sa January, ay God's harvest. Ito ay anihan ng Diyos. At ang Diyos, ang Panginoon ng pag-aani. Okay? At ayaw natin, ako, personal na pastor, gusto kong mag-umani ka mula sa Panginoon. Huwag ka umani ng karamdaman. Huwag ka umani ng kahirapan. Ang anihin mo ay ang pagpapala mula sa Panginoon. Kaya inuna mo siya. Pinagandaan mo sa Panginoon. Yeah. Kaya, God called His people to bring the first yield, the first fruits from their harvest to Him as an offering. This was to demonstrate the Israelites' obedience and reverence for God. It's also showed that they trusted God to provide enough crops to feed their family. Kaya mga Israelita, bago dumating ang panibagong taon, pinaghahanda na nila ang kanilang mga first fruit. Bakit? Dahil ito ay reverence nila, pagmamahal nila, commitment nila, at pagpapakita ng kanilang pagtitiwala sa Panginoon na Lord. Maraming tao ngayon. Hallelujah. Sila'y maraming pangangamba sa puso't isipan nila dahil walang nakakaalam kung ano ang panibagong taon na darating. Hindi natin alam. Yun ay pagtitiwala nila. Marami ngayon, nanguhula sila kung anong darating. Balik tayo ng 2020, sabi ng Pangulong Duterte, nakaplano na lahat. Lahat, pati budget, lahat. Sino magsasabi? Pagpalo ng April, lockdown. Sino mag-iisip na yung aeroplano dililipad? Yung mga jeepney driver hindi ba biyahe? Sino magsasabi na yung tax? Walang tax eh. Walang tao, wala. Walang nakakanap. Pero matuto na tayo doon. Hindi natin alam kung anong taon
ang naghihintay sa atin. Hello? Hindi ko alam. Pero nagtitiwala tayo sa Panginoon. Na Lord, kung anong taon man, anong klaseng taon man lang darating, nagtitiwala kami. Sa likod lang kami, Lord. Sa likod mo lang kami. Pamilya ko sa sambahayan ko, Panginoon. Okay? Kaya ang mga Israelites, bago dumating ang panibagong taon, kahit sila'y nag-first fruit, naghahandog, sumasamba sa Panginoon. Trusted God to provide enough crops to feed their family. Back then, there were plenty of rules associated with making first fruit sacrifice. They had to be brought to the temple priest. No other crops could be harvested until after the first fruit were present. You know mo? Walang harvest time yan, pero walang kukuha, walang mag-aani hanggat hindi na ihahandog ang unang ani. Matagal yan. Okay? Mayroong proseso yan. Kaya walang mag-aani, hindi pwedeng mag-aani. Hindi ka pwedeng magpili-pili hanggat hindi na ibibigay, na ihahandog ang sa Panginoon. Dahil kung unahin natin ang ating mga sarili, hindi natin alam ang mga salot na dadating. Hindi mo yung kontrolado. Ang mga sakuna, ang mga aksidente, ang mga lindol, ang mga nangyayari sa ating panahon. Kahit sino makapangyarihan bansa, kapag lumindol, walang makapigil. Tanging ang Diyos lang ang merong kapangyarihan na pigilan sa watahin. Hallelujah! Paibahin ang direksyon ng mga salot, ang mga virus, ang mga bakterya. Ang Diyos lang ang may kapangyarihan sa watahin niyan. Sabi niya sa Malakay chapter 3, sasawatahin ko ang mga sumpa, sasawatahin ko ang mga hadlang, upang ibuhos sa iyong pagpapalang walang silid na kaluluwa. Kaya papasok ang bagong taon, ang pinaghahandaan natin, ang unahin ng Diyos. Amen? Mararamdaman mo. Yeah. Hallelujah. Kaya no other crops could be harvested. It was a complex process. Okay? Ang ibig sabihin ng first fruit sa Hebrew word is pikul. Na ang ibig sabihin, promise to God. Pangakong darating. Napakaraming pangako ang Diyos sa atin ng taon na ito na 2023. Kapatid, may pangako ang Diyos na ang kanyang pangako ay kanyang tutuparin. Amen! At sa panibagong taon, January 1 pa lang, ang Diyos ay excited na tuparin ang inyong mga hiling, ang ating mga panalangin sa ating sambayan, sa ating pamilya, yung panalangin, magkagay mo ng panalangin sa iyong tatay, ipagkakaloob ng Diyos. Ang iyong panalangin na matagal na, hallelujah, sa iyong personal, sa iyong sambahayan, sa iyong kaibigan, sabi dyan, is a promise to come. Ito'y pangako na gagawin. Yan ang big sabihin. Kaya ako, sabi ko kay Pastor, in love ako sa person. Dahil ito ay katiyakan na ang pangako ng Diyos. Siguradong dadating. Amen. Hallelujah! So the Israelites saw this. Nakita ito ng mga Israelita. Sa mga Israelites, ano ang highest living? Is live in the presence of God. Amen. Make fellowship with the Lord. That is the highest level. Sinong pinakamayaman? Mga Israelita. Sa mundo, hindi ang Amerika. Ang Amerika ang nakipagkaibigan sa mga Israelita. Sipin mo, libo-libong mga missiles, ang pinakakawalan ng kaaway, makalaban nila mga Philistines. Pero sa high-tech nila, advanced technology nila, pagdating sa digmaan, hindi sila kayang talawin. Bukod doon, nandun pa ang pagprotekta ng Diyos. So, naintindihan ito ng mga Israelita. So, first fruit, sa kanila, is an investment into their
future. Yan ang kanilang pagkakaintindi dyan. Yan ang kanilang pagkakabuhay dyan. It is an investment into your future. So God told them that if they brought their first fruits to Him, He would bless all that came afterward. Sabi ng Panginoon, kapag inuna nyo, asikasuhin paghandaan, ang unang ari ng unang buwan ng taon, sabi niya, ang mga susunod na 11 taon, 11 buwan, ay pagpapalain ko. Amen. Ano mo yung meron ka sa una, pero wala ka na sa susunod. Anong sabi ng Panginoon? Sinabi yan sila ng Diyos na, sabi niya, kung kayo, paghahandaan ninyo, ipagkakaloob ninyo ang inyong mga first fruits sa unang buwan ng taon, I would bless all that came afterward. Matthew chapter 6 verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Palagi lang tayong pangalawa. Hindi tayo ang priority. Si Lord ang priority. Siya ang nasa first place ng buhay natin. Sunod na lang ang iba. Amen! So dapat yan ang ating inaasikaso at pinaghahandaan, hindi bukusanan. Salamat dahil may bukusanan. yung kumain naman ng buko salad ng Christmas party ng Pastor, may sarap. Actually, nahanap ko yung buko. Fruit salad. Mali talaga. Sorry. Kaya baka naman, baka naman. Pagpunta namin sa house church, huwag yung kumiubusan. Ay, ito, kaya pastor to. Ayos na yan, pastor. Ayos yan. Ayan, love na. Punta kami sa mga house church. Okay. First fruit is exactly the putting God first in time, in order, and importance. Kaya, ito ay 2023. Mamaya, ilang oras na lang. Hallelujah. Ilang oras na lang. Sasalubungin ng bagong taon. We are excited dahil unahin ko ang Panginoon sa akin. Dahil pag hindi mo yan nagawa, wala na. Second na. Ha? Wag ang kasintahan, ang crush, okay, ang boss, ang unang babatiin ng Happy New Year, kundi ang Panginoon. Lord, salamat sa panibagong taon. Excited ako na kasama pinapanatid. Amen! Yan, yung mga mananampalataya. Di ba masaya ka pag ito ay mananampalataya? Diba? Kung nakita nyo sa Facebook, napanood ko. May tumalon sa building katapat ng MOA Arena. Grabe. Sobrang lugod na tao. Nagpakamatay siya. Sobrang lugod. Hindi niya nakain. Wala lang pakain. Pero anong sabi ng Ecclesiastes? Ang Diyos ang kasiyahan ng tao. Hallelujah. Kaya nagtataka ko dun sa iba. Pag nagtatrabaho, ng unang pasok pala ng trabaho, iniisip agad bayarin. Di matatapos yun kasi yun ang inuna mo eh. Basta, kung ano yung una, yun yung pattern eh. Di ba? Kapasok mo ng trabaho, ay, bayad din agad. Yan na yan, hindi mawala. Sunod-sunod na yan. Ano agad una? Bili akong motor. Bili akong cellphone. Si ano ka eh? Si boy bili. Si girl bili. No, huwag ganoon. Unang basok mo pa lang, si Lord agad ang walwalahat. Sabihin mo sa pamilya mo, si Lord muna. Dahil sunod-sunod na yan. Ang biyaya. Alam mo ba yung principle na yan? That is principle, that is law.
uunahin mo ang Diyos sa lahat. Yeah. So, putting God first in time, in order, and importance. Do you want to climb the stairway to success? Marami sa atin. Gusto natin maging success. To personal prosperity? No! I'm not just talking about financial prosperity lang. Though that can certainly be part of God's plan. Kundi matupad. Amen. Marami tayong dapat sumagana. Una, spiritual prosperity. Pangalawa, physical prosperity. Amen. Relationship, social prosperity. Anuhin mo na marami material ka pero wala ka namang kaibigan. Lahat ng area ay pasasaganayin ng Diyos. Pagpapalain ng Diyos. 3 John chapter 1 verse 2 tells us that God wants you to prosper in all things. Kaya, ito na naalala ko, hindi minayday ko yun. May nag-comment sa akin. Sabi niya, is that biblical? Sabi niya sa akin, is that biblical? In English po na, yes, it is biblical. Ready ko na yung dictionary ko eh. Sabi niya, sinunod yung Matthew chapter 16. Di ba dapat ang pagsunod kay Jesus ay hindi kasaganahan, kundi pananampalataya? Dapat maghirap ka. Sabi ko, maling pagkaintindi mo. Diba? Sabi ko, kung alam mo lang, hindi kasi pastor eh. Kung alam mo lang, galing na nga tayo dyan eh. Sobrang hirap na nga tayo eh. Tapos pati ba naman sa paglilingkod sa Panginoon, mahirapan din tayo ng Diyos. Kaya gusto tayo ni Lord na maglingkod sa Kanya para iahon tayo sa sumpa na yan. Amen? Ano sabi ng 3 John chapter 1 verse 2? God wants you to prosper in all things, even as your soul prosper. Panginoon na nagsabi niya. Ang binabantayan lang natin na kapag tayo'y pagpalain ng Diyos, kaya nga ito yung tinuturo ko ngayon eh. Ng pagpapala ay huwag maging pagpapala sa atin, kundi ang pagpapala ay maging pagpapala sa iba. Upang tayo'y pagpapalain ng Panginoon. Yung nangyayari pag binyas ka, ano agad ang nasa isip mo? Mall. Ano agad? Imbis na maging generous, nagiging maramot, nagiging kuripot, hindi na nagiging available. Kaya ka nga binless ng Diyos dahil kahit sa panahon ng pangangailangan, matapat ka, maaasahan ka. Iniiwan mo yung labahin mo, iniiwan mo yung bahay mo na marumi, basta makasunod ka lang sa Panginoon. Kaya ka binibless ng Diyos kasi may ganun kang ukali ng puso. Kahit pa maging mamahalin ang damit mo, maging ginto ang ngipin mo, lingkod pa din tayo ng Diyos. Available pa din tayo sa Panginoon. Minsan, pag hindi na tayo nakakaranas ng kahirapan, lumayabang na tayo. Nagmamalaki na tayo. Hindi ka na madelegate ng pastor mo kasi pinagpapala ka na eh. Parang hirap ng patamaan ito. Yun yung nakakatakot pag pinagyaman kayo lahat ng Diyos. Tapos mangangaral ako ng buto-buto ng pangangaral. Isip mo agad, gano'n, pastor, nung ginayan mo ba, pinagpala na ako. Sa Diyos ka mananagot. Maraming ganyan. Nakita ko, ang father ko nagsabi sa amin, gulang, sa Project 6, makita mo paano sila nag-umpisa. Naglalako lang iba ng mais. May pampamasahe lang sa simbahan. Lahat. Bilas sila ng Diyos sa lahat. Dumating sila sa simbahan, ang meron lang, ipit na sigarilyo, kahit 20 wala. Pinatira, kinukpo, pinakain, tinuruan, inupo. Doon na nakapag-asawa, nakapag-pamilya, pinagpala. Sa may iniwan ng church. Iniwan ng pastor, iniwan ng paglilin. Sabi niya, sige, papuloy lang tayo, mahalaga ang Diyos kasama.
Masakit yun. Pero, hindi tayo pababayaan. Kaya nga, pinag-uuna ko na yun. Kung ikaw man ay ibibless ng sobra ng Diyos, eh yung iba, makikita mo pala, hindi ka pa binibless. Ang yabang mo na. Mataas pa sa'yo ang kayabangan. Ganyan palang estado mo, hindi ka na mahagilap. Paano pa kaya pag marami ka ng ginagawa? Baka mag-hi ka na lang sa amin. Diba? Ang iba, estudyante pa lang, hindi mo na makausap. Mas unahin pang magpariban kaysa mag-ministro eh. Paano pa yan kung araw-araw riban ka? Oh, tama? Kaya hanggat hindi naayos ang puso, may panganin. Pero kahit gaano man ka pagpalain ng Diyos, hallelujah, mas lalo ka nagiging matulungin, mapagmahal sa gawain ng Panginoon niya ng tamang puso. Amen. Hallelujah. Yan yung desire ng iyong puso. Kaya, gusto natin maging matagumpay sa buhay natin. Kailangan kasama tayo sa plano ng Diyos. God wants you to prosper saan? Number 1, in your health. Pangalawa, in your finances, in your relationship, even your happiness. Amen. Our God wants you to prosper and succeed in anything you put you hands. God's blessing will overtake you when you put Him first in all things. Ano man, ang mayroon sa kamay natin, lahat ng gagawin ng kamay natin, pinagpapala. Pero tandaan natin, dami pa din natin yung isusurrenderyahan doon sa kamay na makapangyarihan sa kamay natin, ang Diyos. Amen! Lord, pinagkatiwala mo lang yan sa akin, Panginoon. Yung kamay natin ay maging kamay ng Diyos. Sa ating mga buhay. Hallelujah! 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 So, if you ignore the law of first fruit, kung babaliwalayin mo ito, pwede mo itong baliwalayin, pwede hindi mo ito sundin, pwede. If you ignore the law of first fruits, you may experience lack in the areas of your life that concern you the most. Pwede mong baliwalayin mo, pero ano magiging bunga nito sa'yo? Mararanasan mo, mararanasan mo ang kakulangan, ang kahirapan sa mga area ng buhay mo na mahalaga sa iyo. Una na dyan, yung health, napakahalaga sa atin yan. Tama po? Sabi ko nga, hindi mo wala kang kaalam-alam. Akala mo, lakas-lakas mo pa. Pero meron na pala sa loob mo na magiging cause na isang iglaw magsha-shutdown ka. Ang Diyos ang nakakaalam no. Ang nakakakita no. Okay? So if you ignore the law of first fruit, you may experience lack in the areas of your life that concern you the most. These intentional decisions to put other things in your life before your relationship with the Lord is affecting your family. Pag may inuna tayo kaysa sa Lord, anong unang apektuhan? Pamilya mo. Pangalawa, your business. Pangatlo, your personal relationships. And corporately as Christians. Ang yung church, mga kapatid mo sa Panginoon, our unwillingness to put God first as a nation is affecting our future as a whole. Kapag binineglect natin na unahin ng Diyos, apektado na kapag unwilling tayo. Okay? So our God, the creator of the universe, desires, I may even say that He demands to be first in your life. God demands to be first in your life. Dahil kung hindi, yung pinahahalagahan mo ay maaapekto. Hello? Colt. Remember, kasi marami akong mensahe mula pa noon.
na kapag may nangyayari, doon lang nare-recall. Ulitin ko, God demands to be first in your life. Kasi bakit? Dahil you may experience lack in the areas of your life that concern you, yung pinahahalagahan mo, yung sobrang minamahal mo. Dahil hindi ka makakilos kasi dahil sa Kanya. Lagi mo na lang siyang dinadahilan. Baka yung pinakino-concern mo ang magka-problema. So, kung ayaw natin yung mangyari sa ating buhay, unahin natin ang Diyos. Amen! Tandaan natin yan. Unahin natin ang Panginoon. Huwag natin yan babaliwalain. So why do we encourage each other to go to church? We gather together as believers at the beginning of a new week because we want to worship one true living God and symbolically put Him first in our lives, Bakit tayo nandito ngayong umaga? Dahil inuuna natin yung Panginoon. When we make church a priority, it's part of giving our first fruits for the week. Your pathway to success begins in your times of prayer and worship. So I want to encourage you to be faithful attenders and supporters of this church. Make church a priority for you and your family. There is no better way to set the course for the week than gather together with fellow believers and give praise and honor to the Lord. Giving our first fruit means giving our best to God. Hello? It means sacrificing something that cost us a little. It means putting God first, even before ourselves or our family. Making a first fruit offerings opens us up to allow God to work in our life. Kapag nagpe-first fruit ka, hinahayaan, Lord, Ikaw ang unang gagawa sa buhay ko sa unang taon na ito. Sa panibagong taon na ito. Dapat si Lord ang unang gagalaw. Hindi problema, hindi kakahirapan, hindi karamdaman ang unang gagalaw sa taon, kundi ang Diyos ang unang gagalaw sa taon sa buhay natin. Hindi kamatayan ang unang gagalaw sa mga anak ng Diyos sa panibagong taon na parating, kundi ang Diyos na makapangyarihan ang unang gagawa ng himala, ang unang magpapamalas na hallelujah ng mga signs and wonders, hallelujah, ng kagalingan. Ang Diyos ang unang gagawa sa unang taon sa buhay, pamilya at sambahayan ko. In Jesus' name! Si Lord ang unang gumawa sa buhay natin. Siya. Huwag kamatayan. Huwag salot, huwag sumpa. Ang unang nating paggalawin. Pasto, magpapatayan kayo. Kapag wala na sa mga sarili, magpapatayan na yan. Ang gusto namin, unang gagawa sa taon. Unang araw ng taon, ang mag-away-away. Hindi magkakasunduan. Pagkatapos ng December, diba? Ang family, nag-reunion, nag-bonding, at pag-unang araw ng taon, mag-away-away, pagkatapos magkasiyahan. Yan ang muna natin pakilusin. Kundi, lumukod ka, Lord. Ikaw ang unang gumawa sa buhay. Iba ako, Panginoon. Unang gumawa sa buhay. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Giving our first fruit reminds us that God is our ultimate priority. Okay? When we approach God with open hands rather than clenched fists, it makes it easier for Him to give us more to work with.
It shows God that we are obedient to Him and we can be trusted with more. Perhaps, most importantly, being generous in this way shows that we are grateful for all God has given. Alam mo, sa unang araw ng taon, ang Diyos ang dapat na makakilos sa buhay natin. Kapag ang una ang Lord, at siya makakilos, may revival sa buong isang taon. Amen. Hindi na tayo mahihirapan sa panibagong taon. Dahil si Lord ang unang kumilos. Siya ang unang gumawa at siya rin ang magtatapos. Siya. Hallelujah. So how to give our first fruits? Romans 11:16. If the part of the dough offered as first fruits is holy, then the whole batch is holy. Alam mo, pag ang una, pinaging banal, yung susunod na batch, yung the whole batch, is holy. If the root is holy, so are the branches. So kung pagpasok ng panibagong taon, unang buwan pa lang, sinantify na, ang 11 buwan, sinantify na. Ano man ang mangyari dyan, sasabihin ko sa iyo, para yan sa ikabubuti mo. Totoo yan sa amin. Simula kami nagpastor, nagpe-first fruit kami. Nagsisin faith kami. Okay, nag-umpisa lang kami sa kung ano ang kaya namin. Hanggang ngayon. Pero never, ang daming pinagdaraanan ng church. Maraming pag-uusap. Akala mo lang, hindi mo nararamdaman, parang hindi na mo problema ang church. Because may pangako ang Diyos. Okay? So what does this practically look like? How do you determine how, when, and how much you should give as a first fruits offering? Okay? So anong unang mga step na gagawin mo? Una, pray. Pray ka sa Lord. If your goal is obedience to God, it only makes sense that you would first to go to Him in prayer. So don't prepare. God called us to be good stewards of the blessing He gives us. That means knowing what we're able to give and when. So prepare mo. Prioritize. The whole idea behind the first fruit gift is to put God first. That may be donating your first paycheck of the year to the church. Kaya tayo, pag nag-first fruit tayo, yung first month of salary natin, first month of income natin, ibini-first fruit natin yan. Amen. Yung aming income ng unang buwan, ibini-first fruit namin sa bayan. Doon sa aming paso, ibini-first fruit natin yan. Pinaghahanda namin yan. Pagpasok pa lang ng Burmans, naghahanda na kami magkasama. Sister Rowena, naghanda na rin. Kaya, ako na, magandang pagtotoo niya. Eh, sinabi ko nakaraan sa GC, yung mga hindi nag-first fruit, kayo, naramdaman ninyo, wala, sa lahat ng area mo, wala kang mararamdaman na may umangat man lang. Yung iba, hindi nila sineryoso, hinap-hap lang nila, makikita mo, mararamdaman mo, yung sinabi ko nga, magaling na. Totoo yun. And salot. And give. Alam mo kung ano. And repeat. Napalagi mo na yan gagawin. Ang first fruit is annual. Yung unang buwan ng taon, inahandog mo yan sa Diyos. Okay? So number 1, the first fruit sanctify the fruit that follows. Exodus 34:26. The first of the first fruit of thy land thou shalt bring unto the house of the Lord thy God. Thou shalt not sit a kid in his mother's milk. Putting God's first in your life establishes His Lordship. If He is not first, He is not Lord. If He is not Lord, there is no blessing and there is no favor. Eh, bakit tayo may favor sa Diyos? Because He is our Lord. Pero tinatawag na special grace at natural grace.
Yung special grace, yan yung na-receive natin ng Panginoon dahil sa biyaya niya. Na-receive mo yung kaligtasan, biyaya ng Diyos nun. Yung natural grace, yan, nakakahinga tayo, nakakakain tayo, nagpapaulan ng Diyos, nagpapasikat ng araw, nakakapagpahinga tayo. That is natural grace. Okay? Pero sa mga anak ng Diyos, merong favor kapag ang Diyos, si Jesus, ang iyong Panginoon. There can be no true prosperity in your life if you have chosen to put something else before your relationship with the Lord Jesus Christ. So what does it mean to be first? First means preceding all others in time, order, and importance. So kapag inuna mo ang Panginoon sa time mo, sa order mo, and importance, God is Lord of all, not at all. He is the Lord of all. When your desires, your plans, and your ideas become more important to you than God's plan, you have adopted the attitude of self-sufficiency. When you seek after your own ambition, you are challenging God's authority over your life. Kapag pala inuuna natin yung sarili natin, hinahamon, sina-challenge natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. The scriptures warn us that Satan comes to kill. Ito huwag natin kakalimutan. John chapter 10 verse 10. The scripture warns us that Satan comes to kill, to steal, and to destroy. The good news is that Christ came to seek and to save that which was lost. Luke 19:10. Many of the disciples had the wrong attitude. Peter had selfish attitude when he told Jesus that he didn't need to go to the cross. They would take up their swords and defend him. Lord, hindi mo na kailangan mamatay pa sa cross. Pero ang ginawa ni Jesus sa kanya, Matthew 16:23, Get thou behind me, Satan. Ayaw ni Lord na maging self-centered tayo. Gusto niya na maging Jesus-centered tayo, mga mananampalataya. So how do you know if you have the wrong focus and attitude? Paano natin malalaman kung tayo ay nasa maling focus, nasa maling isipan at maling attitude? Very simple. Sabi dyan, when you refuse to put God first, when your will is not God's will, your attitude is controlled by Satan. Paano natin malalaman kapag mali ang ating attitude? Mali ang focus natin? When you refuse to put God first. Yun ang kung magagalit kayo sa akin, magtatampo kayo sa akin, kay Lord kayo nagtampo. Kay Lord kayo magalit. Bakit? Binasa ko lang ang kanyang salita. Pero kung inuuna mo naman ng Diyos, ba't ka naman magagalit? Amen? So, we are called to be servants of the Most High God. You were brought with a price. When we feel slighted or mistreated, our first response should be bless and show kindness to those who curse you and pray for those who mistreat you. Only when you put God first in your life are you able to respond to others in the way He would have you to respond. So when you are obedient with giving Him your first fruit, you make it possible for the Lord. Open the windows of heaven and pour out blessing on you that you cannot contain. Your obedience is what activates the power and the promises of God. When you put God first, He is able to provide what He promised in His Word. And God never breaks a promise. Isa-sanctify niya. Okay? In the Old Testament, animals that were considered clean, oxen, goats, sheep, pigeons, and turtle doves, were sacrificed as the first fruit to bless those that remain. According to the Old Testament law, the firstborn was either sacrificed or redeemed. Okay? Kaya sa mga Israelita, lahat ng mga firstborn nila, inahandog nila yan sa Panginoon. Ganun yung kanilang mindset. Pero tayo, di ba? Hindi ganun ang nagiging mindset ng maraming mananampalataya.
Material agad ang unang pumapasok sa isipan. Kaya tinuturuan ko yung aking mga anak, kung di-bless kayo ng Panginoon, unahin ninyo ang Diyos. Kaya, kung ayaw natin maghirap tayo. Diba? So there was no other option. Every time once you of your lifestyle deliver its firstborn, you were to sacrifice it or redeem it unto the Lord. Jesus was God's only Son. He had to be sacrificed or redeemed. God allowed His Son to be sacrificed for the sins of the world. And it's because of this sacrifice that we can experience a personal relationship with God and receive the gift of eternal life. Alam niyo ba sino ang unang nag-first fruit? Ang Diyos Ama. At sino ang kanyang first fruit? Si Jesus. At ano yung naging bunga? Tayo ang naging bunga ng first fruit ng Panginoon. Amen? Tingnan mo ang naging bunga. Grabe ang magiging bunga. So if you do not give God what is rightfully His, you will never experience the fullness of God's presence and joy in your life. When you don't put the Lord first, you reject the blessing that God has in store for you. May calling ka. Sa'yo sa katabi mo, may calling ka sa Lord. May plano ang Diyos sa'yo. Kung ang magulang mo mananampalataya, tapat sa Panginoon, may calling kayong sambahayan sa Diyos. Tandaan mo, kahit anong gawin mo, sabi diyan, kahit anong gawin mo, hindi ka magiging matagumpay unless na mag-ikot ka sa Diyos. Amen? So are you giving the Lord the first fruit of your labor? Because what you do with the first fruit determines what happens with the rest of your harvest. Dito ako tinatagpo ng Panginoon. Siya ang magdidetermine kung ano ang magiging anihan mo sa darating na taon. Kaya, ang ating tema sa unang buwan ng taon, God's harvest. Hindi ako mag-harvest, ang Diyos. Siya ang the Lord of harvest. Siya ang Diyos, siya ang Panginoon. At mabait ng Diyos. Sama lang tayo sa harvest ng Panginoon. Sama lang tayo sa kagalakan ng Panginoon. Sama lang tayo sa katagumpayan ng Diyos. Amen! Hallelujah! Yan ang magdidetermine. So would you like your finances to be blessed? To be running over and filled with God's favor? Then be sure to honor Him with your consistent and generous tithes and offerings. If you are not making God first in all things in your life, it's time to get your house in order. Our God is an awesome God. He is worthy of all our praise and adoration. It is our hope and desire to help you to put God first in every area of your life. Ako bilang pastor, pinangangaral ko to, hindi ko to nililihim sa inyo. Nasa sayo, kung gagawin mo ito. Nasa iyo yan. Sinabi ko na ang lahat. Okay? Pinangaral ko sa araw na ito upang sa pagpasok ng panibagong taon, hindi 12 barya lalagay mo doon sa kaldero. Hindi 12 prutas. Ha? Puro bilog-bilog ngayon. Kita mo sa kalye, puro bilog-bilog yan. Puro barya yan. Diba? Pamahingin nila yan eh. Marami. Ang mundo. Ang mga tao ngayon. Ang mga unbeliever, naniniwala sila dyan. Kaya nga may fireworks eh. Alam, anong context nila? Bakit nagpapaputok para lumaya sa masasamang espiritu? Pwede siguro magulat, pero lumayas hindi. Nagulat. Sabi, loko to. Siguro pwede mo magulat ng paputok, pero hindi mo mapalaya siya. Diba? Pero ating basihan, iyang salita ng Diyos. Amen? Susundin, gagawin at magtitiwala sa Panginoon. If you follow the principle of first fruit and make commitment to keep the Lord first in your life, you will find yourself living a life filled with the good things of the Lord. This doesn't mean you will never encounter a problem.
Hindi ibig sabihin, hindi ka makaka-encounter ng problema. But it does mean that He will walk with you through every storm, and He promises to bless you in ways you cannot even imagine. Hindi sinasabi na pag nag-first fruit ka, wala ka na ma-encounter ng problema. Kaya ka nga nag-first fruit kasi ina-expect mo may problema. Ina-expect mo may parating na devour. Kasi bakit? May jablo eh. Hindi natin yan kaya. Kaya nga nagtitiwala tayo sa Panginoon. Okay? So, seek ye first the kingdom. Giving our first fruit means giving our best to God. Sacrificing sa Panginoon. Making a first fruit offerings open us to allow God to work in your life. At panghuli, the favor of first fruits. 2024 is a year. Ito, habang ako ay nag-pray. 2024, di ko alam. Sigurado, pag nanood kayo sa TV, marami nang sinasabi nila na ang 2024 ganito, year of ano, diba? Year of the dragon, year of the, diba? Di mo alam kung anong mga years sinasabi nila. Eh, sigurado ako, meron na yan. May hula na. Pero ito ang word of God sa atin dito sa church. 2024 is a year of supernatural God's harvest. It all begins with God's presence. Ang taong 2024 is God's harvest. Sabi ko lang, kakaiba ito. Kasi karamihan, kadalasan. Diba tayo eh. Tayo yung gumagawa eh. Kaya karamihan eh. Ito. Pero, nirema word ng Lord, ang Diyos ang mag-aani. Anong sabi? Manalangin kayo sa Diyos ng anihan na magpapadala siya ng mga manggagawa dahil napakaraming aanihin! Amen! Napakaraming aanihin sa taon na bago na darating. Napakarami aanihin. Hindi na to new. Di ba? Nakaraan, binibigyan ng new things. New things, new revival. Ito hindi new. Bakit? Matagal na ito na dapat aanihin. At ang Diyos ang mag-harvest nito sa taon na panibagong darating. Siya. Kaya salamat Lord. Salamat Panginoon. I-ready mo yung mama mo, makakasama sa God's harvest. Amen! I-ready mo ang sambahayan mo. I-ready mo yung papa at mama, yung mga kapatid mong kaibigan. Dahil ang Diyos ang mag-aani sa kanila. Si Lord ang mag-aani sa kanila. Hallelujah! Napaka-importante ang pagsunod natin. We are literally witnessing an end of something old and beginning of something new. Hallelujah! Ang Diyos yan. Siya ang mag-harvest yan. So you have to enter 2024 strong. May pagtitiwala sa Panginoon. Hindi tayo mababayaan ng Diyos dahil may favor ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah! Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Okay? First fruit, sabi diyan. Okay? It's a promise to come. There is one who never breaks his covenant promise to God. Kaya anong sabi ng Proverbs chapter 3, verse 9 to 10? Honor the Lord with your possessions and with the first fruit of all your increase. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow. Blessings flow through your obedience. So I declare, hallelujah. And God's harvest over your house as you are living with what is old and entering what is new. Yung bagong taon, let it be filled with blessings and abundance. I declare in the name of Jesus na mag-aani ang Diyos sa inyong mga sambayan. Amen! Dinideclare natin yan sa panibagong taon sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah! 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 Kaya gamitin natin, gawin natin na unahin ng Panginoon. Hallelujah! Sa ating buhay, sa ating pamilya. Anong sabi?
Okay? Ni C.S. Lewis. When first things are put first, second things are not suppressed, but increase. Kaya pag inuna natin yung dapat natin unahin, ang mga susunod ay i-increase ng Diyos. I-increase yan ng Panginoon. Remember, everyone is to give their best fruits offering. Hallelujah. Kaya, according to Ezekiel 44, badlang dulo lang, I will raise your offering up as a sacrifice, believing God to pour out His promises through your obedience. The best of all the first fruits of all your special gifts will be given to the priest. You are to give them the first portion so that blessing may rest on your household. Sa buong taon, maninirahan ang favor ng Diyos. Maninirahan ang salvation ng Diyos. Maninirahan ang revival ng Panginoon. Maninirahan ang kapangyarihan ng Diyos. Maninirahan ang presensya ng Diyos. Maninirahan ng pagsamba, ang panalangin sa loob ng ating tahanan. Isasantibayan ng Diyos, mga kapatid. Bubuhayin niya ang mga namamatay na pag-asa, na kapayapaan. Naniniwala ba kayo doon, mga mananampalataya? So give your very best as first fruits offering. And watch God's unlimited blessing pour into your life and your family. Many sow a day's wages, other their first week, still other portion of their first month. But everyone put God's first. Believe and watch what God will do. Believe and watch what God can do. Hindi ko titignan kung anong ginagawa ng tao. Ang gusto kong makita, yung ginagawa ng Diyos. Yung pagkilos ng Panginoon sa bawat gawain, sa bawat pagtitipon. I believe your holy act of silently laying your first fruit seed down at the altar right now in worship is a weapon of war against the enemy. Ngayon pala, talo na ang kaaway. Ngayon pala, tinatrampon na natin ang mga scheme, ang mga strategy, ang mga plan ng kaaway. Tinatrampon na natin yan sa ating mga paa. At pupurihin natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Bago tayo mag-close yung prayer, andahan natin si Sister Rowena para mag-testify. Hindi ko siya sinabihan para hindi siya makapag-ready. Gusto ko yung karanasan talaga niya about sa pag-first fruit. Isa lang muna. Susunod na ulit. Yung iba, pakibigyan mo nga ng isang microphone. Hallelujah. Kaya magandang tanghali po sa bawat isa. Kaya ngayon po ay nais ko lang po na mag-testimony patungkol sa ating first fruit, sa biyaya po ng ating Panginoon. At alam ko po, pagkakatanda ko last year ay hinakbangan ko po yung isang buwan na sahod. Yung mga previous po ay kalahating buwan na sahod lang po yung akin na first fruit. At last year po ay hinakbangan natin yung buong buwan ng sahod. Ayan. At pagkakatanda ko po, mga huling mga taon ay mga huling taon po ay kung maaalala po ninyo at ng aking pamilya na hugutan po kami ng kontador ng kuryente, ng tubig. Yun yung naaalala ko. And this year po, amen, hindi po yun nangyari. Amen, hanggang ngayon, amen, meron kami mga pambayad sa mga bills na yun. Pero noon, sumasakit talaga puso ko at isip ko sa paghahanap ng mga pambayad na mga ganyan. Amen. At biyaya po ng Panginoon ay, yan, nakakabili tayo ng power trio. yung mga ganong bagay na hindi ko nabibili dati. At nakita ko po sa aming pong buhay, sa aming family, nandyan yung blessing po ng Panginoon. Hindi niya po kami pinababayaan. Hindi yung aking pamilya, yung aking mga kapatid, hindi po nagpapabaya ang Panginoon. Kaya tunay po yung pagpapala ng Diyos sa aming pong buhay. Salamat. Okay. At marami pang mga manggagawa ay mga estudyante. Okay. Sa buhay namin, personal, ministry, hindi yan pinababayaan. Lahat ng area. Kaya yun lang, kumain tayong lahat.